Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1113 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yun ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano? Simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter kung saan nga ito natapos. Andito tayo sa Punk Records. Patuloy nga ang live broadcast ni Vegapunk at nasabi niya dito na nabigyan na nga niya ng time yung mga tao para mag-prepare sa kanilang mga video. Denden Mushi at doon sa sasabihin niya. Sabi nga ni Shaka na 30 seconds na lang magsisimula na sila at si Pythagoras nga dito ay kinakabahan dahil nga magbo-broadcast na daw sila sa buong mundo. Si Saint Mars naman dito ay sinabi na kahit na nga daw patay na itong si Vegapunk ay patuloy pa din ito sa ginagawa niya. Ito daw ba talaga yung tunay na Vegapunk? Nakatingin nga itong si Saint Mars sa taas at ang tinitingnan pala nitong Gorosei ay ang malaking malaki na ulo ng pinakamatalinong tao sa mundo na si Vegapunk. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yan. Si Saint Mars parang pinaliit. Nakalagay nga yung pinakaulo ni Vegapunk sa isang protektado na tangke. Nasabi pa ni Saint Mars na may kamatayan pa daw ba sa gantong sitwasyon. Andun din daw kaya nakatago yung consciousness ni Vegapunk. Habang nagpapatuloy nga yung pagpapaliwanag ni Vegapunk tungkol sa broadcast nila ay malilipat tayo sa ibang lugar. At mapupunta tayo sa Syrup Village. Andito nga si Mary at tungkol nga sa live broadcast ni Vegapunk yung pinag-uusapan nila. Natanong nga dito ng isa sa mga tropa ni Usopp no na bakit wala daw video Denden Mushi si Kaya. Sabi nga ni Mary na alam daw ba nila kung gaano kalaki ang isang video Denden Mushi. Mas malaki pa daw yon sa mga ordinaryong alaga nila. Nagkwekwentuhan nga sila Kaya at yung mga batang tropa ni Usopp. Sabi nga ni Kaya na si Dr. Vegapunk nga daw ay may alam din sa medical field. Sabi naman ni Piman ay alam daw nila yon. Kaso binara siya ni Nijin na sinungaling daw si Piman. Sabi naman ni Tamanegi ay seryosohin naman daw nitong dalawa yung mga nagawa ni Dr. Vegapunk. Ang kukulit ng mga to. Sa iba naman tayo, nakikinig din ang mga Marine sa live broadcast. Ganon din sila Crocus at sila Boon, pati ang mga tao sa bahay ni Vegapunk na Baltimore ay inaantay ang mensahe ni Vegapunk. Sa Birdie Kingdom naman kung saan nagpunta si Chopper ay yung mga tao doon ay nakikinig din kay Vegapunk. At kahit sa Chinoso na lugar ng mga pirata ay inaabangan din ang mensahe ni Vegapunk. Balik na ulit tayo, si Saint Mars nga dito ay nakukulitan na kay Vegapunk kaya tinapakan niya yung Denden Mushi para matigil yung live broadcast. Kaso nga lang nang masira na yung shell ay nakita niya na ordinaryong Denden Mushi lang pala yun at hindi yon yung tunay at hinahanap nila. Dito na nga kinabahan si Saint Mars at nasabi nito na ibig sabihin daw nito wala yung streaming Denden Mushi doon sa Egghead o hindi doon sa Punk Records nakatago yung tunay. Naloko sila, walang hiya daw si Vegapunk at umalis na nga si Saint Mars at nag-transform. Inayos na ni Vegapunk yung mic niya at bumati na nga ito sa buong mundo. Sabi nga ni Shaka na okay na daw yung intro nila, dapat magsimula na daw sila, baka magkaroon pa daw ng problema. Sabi naman ni Vegapunk na oo daw, alam niya. O sige daw, eto na. Nagdidiwang na nga yung mga tao sa bawat lugar sa mundo. Dahil nga doon sa mensahe, si Saint Mars nga dito ay problemado na. Sinabihan na nga siya nung ibang Gorosei gamit yung telepathy nila na bakit daw hindi pa tumitigil yung live broadcast. Sabi naman ni Saint Mars na hindi daw niya alam. Sira ulo daw talaga yung Vegapunk na yon. Napakautak daw talaga nun. Wala daw silang magagawa para mapigilan yung broadcast na nangyayari. Hindi daw nila alam kung gaano karami yung nalalaman ni Vegapunk o ano ang pwedeng sabihin nito. Pero sabi daw ni York ay balak nga daw ni Vegapunk na saluhin kung ano yung ginawa ng mga scholar sa Ohara. Hindi daw si Vegapunk ang kapalit ni Professor Clover dahil siya daw yung tatapos kung ano yung nasimulan sa Ohara. Nagulat nga yung ibang Gorosei sa sinabi ni Saint Mars. Lipat tayo. Si Vegapunk nga dito ay tulog pa din at parang wala na. Daladala pa din siya ni Sanji. At sinabi ni Sanji dito na naririnig daw ba yun ni Vegapunk? May umiiyak na babae. Kailangan nga daw siya ni Bonnie. Ilang saglit lang natatanong na ni Sanji sila Bonnie. At nakita niya din ang Gorosei na si Saint Nusjoro. At ito na, sinabi nga ng Gorosei kay Bonnie na hindi daw nila isusuko ang kanilang pinakamalakas na armas sa isang bata. Protektado naman si Bonnie nila Frankie. At biglang sumigaw si Sanji na umalis daw si Frankie doon. At kung meron daw gagawa ng napakalupit na rescue mission kay Bonnie, ay siya daw yon. Biglang tumalon si Sanji at sinipa si Saint Nusjoro sa muka. At sumuka pa nga ito ng dugo. Mukhang tinablan yung Gorosei sa atake ni Sanji. Sabi pa nito na hindi daw niya palalagpasin yung katulad nitong si Saint Nusjoro kahit Gorosei pa to. Laban daw yon ng mga pirata. Kaso nga lang halimaw yan si Saint Nusjoro. Kinagat nito si Sanji. Nag-alala nga si Bonnie dito pero nakita yon nila Oimo at Kashi at tinulungan nila si Sanji. Magkabila nga nilang hinawakan yung Gorosei para di makapalag. Yung katawan nga ni Vegapunk ay kinuha ni Atlas at si Bonnie dito sumali na sa laban. Nakita nga ng ibang Marine yung kakaibang nangyayari kay Bonnie. Tumalon nga si Bonnie
at sinabi nito na bigyan nga daw siya ng giant future form. At ayun, biglang lumaki si Bonnie at habang hawak nga nung dalawang giant, yung Gorosei, ay mukhang aapakan ni Bonnie to. Hindi na nga nakapalag dito si Saint Nusjuro. Habang nangyayari nga yung labanan ay si Vegapunk dito, sinimulan na yung mensahe niya. Sinabi nito na may sasabihin muna daw siya. Nakagawa nga daw siya ng dalawang napakalalang kasalanan. Naniniwala daw siya na hindi magtatagal ay ipapapatay daw siya dahil doon sa mga ginawa niya. At yung mensahe daw na naririnig nila sa broadcast ay gagana lang daw kapag huminto na yung tibok ng puso niya. Nagulat nga yung mga tao sa sinabi ni Vegapunk na edi patay na daw si Vegapunk ngayon. Sabi nga ni Dubal na nandun sa Sabaody na paano daw nangyari yun. Nitong umaga lang daw na balitaan na hostage siya ng Straw Hat Pirate. Sa Germa Kingdom naman ay umiiyak si Caesar dahil dun sa balita ni Vegapunk. Sinabi pa nito na sinungaling daw si Vegapunk. Nagtulong na nga daw sila ni Judge para lang talunin si Vegapunk. Si Big News Morgans naman ay naalarma dahil baka daw talunin ni Vegapunk yung print media sa gagawin nito. Patuloy pa ni Vegapunk na meron lang daw siyang lilinawin at sana maintindihan ng mga tao na wag daw nilang isipin na yung pumatay sa kanya ay masama na. Kung sino man daw yung gagawa nun, hindi na daw niya ipapaliwanag kung ano yung tama o mali. Wala daw siyang karapatan na mag-judge ng kung sino. Sa taas naman tayo, andun na si Saturn sa Labo Face at kaharap niya na yung mga bida natin. Pinapaalis nga ni Saturn yung ibang nandun dahil hindi naman daw sila yung pakay niya. Nang marinig ni Robin yung boses ni Saturn, naalala niya yung nangyari sa Ohara at natandaan niya na si Saturn ay isa sa mga Gorosei. Ano daw bang sinasabi ni Robin? Tanong ni Nami. Pagkatapos nito, bigla na lang umatake si Saturn at si Robin pala yung target nito. Biglang sumigaw si Nami na protektahan daw nila si Robin. At ayun, rest back agad yung mga bida natin. Andyan si Brook na pinutol yung isang paa ni Saturn. Umatake din si Usopp. Si Nami naman nilayo si Robin at pinangsangga si Sus sa mga pantusok ni Saturn. Si Chopper naman pinalaki yung katawan niya para maharangan din yung mga pantusok ni Saturn. Ang lupit nung scene na to. Si Saint Mars nga ay mukhang may hinahanap. Sabi nga niya na marami daw nila lang ang nasa laboratory. Pero hindi daw niya mahanap yung may pinaka-unique na telepathic wave. Malala na daw to. Si York naman ay natataranta na sa mga nangyayari. Dahil daw pag nagpatuloy pa to, baka hindi na daw siya maging Celestial Dragon. Isa daw siyang Vegapunk. Saan daw kaya itatago nung tunay na Vegapunk yung Denden Mushi na yun? Sabi nga ni Saint Mars dito na kung sirain na lang daw nila yung power station para matigil na yung broadcast. Sabi naman ni Saturn na medyo mahirap daw yun. Yung mga barko ng Marines at mga equipment daw doon ay hindi lang daw yun yung mawawala sa kanila kapag sumabog yung power station. Sabi naman ni Saint Warcury ay masasakripisyo din daw yung kaisa-isa nilang paraan para ma-replicate daw yung Mother Flame. Pagpapatuloy pa ni Vegapunk na sasabihin nga daw niya ay baka mahirap daw tanggapin yon. Ilan nga daw sa mga tao ay baka isipin na siya ay isang siraulo o isang engot. Pero dederechohin na daw ni Vegapunk. Marami ang nagulat sa sinabi nitong si Vegapunk. Ayon sa kanya na yung mundo daw nila ay lulubog sa kailaliman ng dagat. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman ang nakita natin. Ang daming intense na nangyayari ngayon sa isla. Pero dito natin nakita na kayang lumaban ng mga bida natin sa mga Gorosei. At nag-umpisa na yung mensahe ni Vegapunk. Bakit kaya niya nasabi na lulubog yung buong mundo sa ilalim ng dagat? Malalaman natin ang sagot sa mga chapter na parating. Abangan natin yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!